Bakit po ba mahalaga ang bearish signal na lumabas sa monthly chart ni XRP? Yan mga ka-crypto, meron pong isang tahimik pero delikadong signal na lumabas sa monthly chart ni XRP. Hindi po ito intraday noise, hindi po ito pang scalpers, kundi isang macro signal na pwede pong magdikta ng direksyon sa mga susunod na buwan. Kapag monthly time frame ang pinag-uusapan, ang galaw dito ay parang desisyon ng isang malaking institution. Mabagal pero mabigat. Ayon po sa analyst na si Steph Crypto, may bearish cross na nagprint sa pinaka-importanting indicator ng momentum. At kapag ang ganitong signal ang gumalaw, hindi po ito basta-basta binabaliwala ng mga veteranong traders. Ito ang uri ng sinyales na nag-uutos sa atin na tumingin sa risk, hindi lang sa presyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng monthly MACD bearish cross? Ayan, unawain natin ito sa simple pero professional na paraan. Ang MACD ay para pong tibok ng puso ng market. Kapag ang MACD line ay bumaba po sa ilalim ng signal line, ibig sabihin ay humihina po ang momentum ng mga buyers. Sa monthly time frame, hindi po ito simpleng pagod lang, kundi posibleng exhaustion ng buong cycle. Hindi nito sinasabi na agad babagsak si XRP bukas. Ang sinasabi nito, may pagbabago sa ilalim ng galaw. Madalas, ang ganito pong cross ay tumatagal ng ilang buwan. Kaya ang tanong po dito ay hindi magdadrop ba, kundi gaano kalalim ang adjustment kung tuloy-tuloy po ang pressure. Ngayon ay bakit po ba seryoso ang babalang ito ayon kay Steph Crypto? Ayon po sa kanya, ang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang kanyang post ay dahil historically tumama ang ganitong signal sa malalaking turning points ni XRP. Hindi po siya naghahabol ng clout, kundi naglalabas ng macro observation. Ang monthly chart ay bihira pong magbago ng direksyon. Kapag ito po ay gumalaw, may dahilan. Para sa mga long-term holders at saka investors, ito po ang timeline na ginagamit sa portfolio decisions. Hindi ka pwedeng pumikit dito. Hindi rin dapat magpanik. Ang tamang reaksyon ay awareness. Awareness na may paparating na phase change sa market structure. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng kasaysayan ni XRP tungkol sa ganitong pattern? Yan, balikan po natin ang history. Noong taong 2018, lumabas po ang parehong monthly MACD bearish cross, kasabay ng regulatory uncertainty at saka market collapse. At noong taong 2022, muli itong nagpakita, kasabay ng macro stress at saka risk off. Parehong taon, hindi po agad bumagsak ang presyo sa isang iglap. Pero nagkaroon po ng mahabang corrective period. Hindi ibig sabihin mauulit eksakto. Iba ang market ngayon. Mas may ETF exposure, mas may institutional presence, pero ang pattern ay nagsisilbing babala. Hindi po prophecy. Ang history does not repeat but it often rhymes. Ngayon ay ano po ba ang kasalukuyang market structure ni XRP ngayon? Yan, sa ngayon si XRP ay gumagalaw sa loob ng isang fragile structure. Hindi po siya bagsak pero hindi rin po siya agresibong bullish. Ang volume ay humihina, ang momentum ay nagiging maingat. Sa derivatives market, makikita po ang cooling ng open interest. Ibig sabihin, bumaba po ang risk appetite ng mga traders. Wala pong masyadong leverage na pumapasok. Ang stability ngayon ay nakaangkla sa reaksyon ng mga buyers sa bagong monthly signal. Kapag hindi po nila dinepensahan ang key levels, ang bearish narrative ay lalakas. Dito po nasusukat kung conviction o pag-asa lang ang hawak ng market.
Ngayon ay ano naman po ang mga critical levels at saka indicators na ating babantayan bilang mga traders. Yan, para po sa atin, may ilang bagay na kailangan po nating tutukan. Una ay ang key support zones. Kailangan pong mag-hold ang mga ito para maiwasan ang mas malalim na decline or pagbaba. Ikalawa ay bantayan po natin ang MACD histogram sa monthly chart. Kapag patuloy po itong lumalalim sa negative territory, ibig sabihin ay lumalakas po ang bearish momentum. Pero kung mag-flat o mag-reverse, hihina po ang bearish argument. Dito po pumapasok ang pasensya, hindi po reaction. Observation muna bago action. Ang market po ay nagbibigay ng signal, hindi po ng sigaw. Ngayon ay dapat ba tayong matakot bilang mga XRP holders sa signal na ito? Yan, diretso po tayo. Hindi po ito panic signal. Ito ay risk signal. Ang monthly indicators ay gabay para sa measured decisions. Hindi ito nag-uutos na magbenta tayo ngayon. Hindi rin nito sinasabing bull run na bukas. Ang sinasabi nito, may pagbabago sa momentum na kailangang igalang. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga retail traders ay ang pagiging emotional sa macro signals. Ang pro traders, ginagamit naman ito para mag-adjust ng exposure. Hindi po takot ang kailangan, kundi disiplina. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, malinaw po ang mensahe rito. May something is coming. Hindi pa natin alam ang eksaktong direksyon, pero nasa make or break point itong sa XRP. Kung mag-stabilize po ang sentiment at saka structure, maaaring maging false signal ito. Pero kung magpatuloy po ang paghina ng momentum, mas lalalim ang adjustment. Ang mahalaga, alam natin ang risk. Hindi tayo bulag, hindi tayo emosyonal. Sa crypto, ang survival ay para po sa marunong makinig sa mga tahimik na sinyales. Ayan po yung actual na sinabi rito ni Steph is Crypto, a bearish MACD cross just printed on XRP monthly chart. Ayan yung monthly chart. Yan po yung tinutukoy niya, yung nasa ibabang bahagi ng chart dito na kanyang biniligan. Yan, biniligan po niya ng kulay puti. Yan, yung nabubuong bearish na MACD signal. Ayan. The last two times this happened in 2018 and 2022, the entire trend shifted. Something's coming. Ayan. Parang yung basehan niya rito is yung kaparehong pattern or lumabas na signal sa nakaraang taong 2018 at saka 2022. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.